Nag-dinner kami sa isang Filipino restaurant kasama ang tita ng twins. Nagkaayaan kami na mag-dinner sa isa sa Filipino restaurant dito sa UK. Actually, kumakain na naman kami dito before and ngayon lang ulit kami nakabalik. Excited na din si Charlie and Chino kasi gusto din nila yung food dito. Namili na muna kami kung anong food ba at ulam yung aming o-orderin. Ang dami kasing masarap dito at hindi ko nga alam kung anong uunahin ko. Dito ay na-explain ng daddy ng twins sa kanilang tita kung ano ba yung mga food. And ako naman dito nag-decide kung ano ba talaga yung uulamin ko today. Maliit nga lang pala tong Filipino restaurant at para lang siyang bahay. Nag-order na muna kami ng drinks para behave ang twins. Umorder na din naman kami kaagad ng food kasi kailangan daw tong table by 7 p.m. So siningit lang kami kasi lagi tong fully booked. Hindi ko alam kung bakit nakasmile dyan ng bata. Maya-maya si Charlie, tingnan nyo naman, nag-check pa ng kanyang face sa phone. Nagpapapogi pa nga ang bata at marunong nang mag-selfie. Pero at least nalilibang siya dyan at hindi nga nagkukulit. Nagpatulong pa nga sa daddy niya na picturean yung kanyang ears. After few minutes, dumating na yung aming lumpiang Shanghai. And dalawa na yung in-order ko kasi favorite yan ng twins. And kinakain din niya ng kanilang daddy. Itong okay naman, order to ng tita ng twins. Hindi kasi siya kumakain ng meat kaya mga vegetable yung in-order niya. And sabi niya, masarap nga daw tong okoy. And nagustuhan daw niya yung lasa. Ang daddy ng twins na una pang kumain ng lumpiang Shanghai kaysa kay Charlie and Chino. Binigyan nga pala kami ng dalawang straw kaya sabi ko kay Chino, share kami dito. Kaso natatawa siya sa pinaggagawa namin. Dumating na din yung in-order namin na tofu sisig. And yung tofu niya, may pagkamalambot siya, hindi siya yung kagaya sa atin na fried. Ang napili ko nga palang ulam is ginatan. So ginatan siya na squash, green beans, tapos meron siyang chicken. And in fairness, masarap din to. Mas bet ko nga lang pag mas marami yung gulay kaysa dun sa chicken. Si Charlie hindi na nakapagpigil at kinuha na yung aking rice. Talaga namang rice is life ang bata. Hanggang sa maya-maya dumating na yung aking crispy pata. At dyan, ine-explain niya kung ano ba yung crispy pata. Tingnan nyo naman kasi kung gaano kalaki at ako lang naman yung kakain. Meron na din itong kasamang sausawan tsaka atsara. Plus, meron na din garlic rice. Ang aking husband naman, nag-order siya dito ng pansit. Yan yung lagi niyang in-order na chicken pansit. And syempre, kailangan na natin mag-slice ng crispy pata. Gusto din kasi ito ni Charlie, so yung makarning part, binibigay ko sa kanya. At kailangan ko na kainin to dahil may time limit kami. And mas masarap talaga to pagka merong sausawan. Do, mas gusto ko to pag yung sausawan, yung toyo na medyo matamis-tamis na maraming sibuyas. Natahimik na nga kami dito, pati si Charlie, tingnan nyo naman, kumakain na talaga siya ng rice. At ang ulam niya nga ay yung crispy pata. Nag-order nga din pala ang aking sister-in-law ng ginatang langka. Medyo late nang dumating kasi nagkamali sila dun sa unang order. Same dun sa ginatan ko, yung nabigay nila, eh hindi nga siya kumakain ng meat. Anyway, dumating pa rin naman on time. So yung ginataang langka, meron din siyang kasamang rice. And nagustuhan din daw niya kasi para siyang Thai curry. Habang kumakain ako, meron ditong nangungulbit. At bigyan ko pa nga daw siya ng rice kasi nakakalimutan ko na siya. At dyan, ayan, pinapakita pa niya yung kanyang drinks. Ready na atang maging vlogger itong si Chino. Syempre, masarap nga naman kumain ng rice pagka merong kapartner na malamig na coke. Hindi na namin naubos lahat ng food kasi super dami talaga. And kailangan na din yung table. Kaya naman, tingnan nyo, ang dami kong take out. And sabi ko nga, midnight snack ko na lang tumamaya. Grabe nga din pala yung lamig sa labas. Dahil bukod sa malamig, umuulan din.